Trinity. Natawa ko sa sarili ko. Okay, wala talaga akong plano mag-ayos. Kaya lang, habang lumalalim yung gabi, nahihiya ako sa mga nag-effort. Anyway, ang pinaka-madalas nating, hindi naman nakakalimutan, pero parang ganun na nga. Kailangan natin mag-ingat sa mga pagtatapon ng basura, lalo na this pandemic. And I believe ang mga basurero na nasa paligid, nangongolekta ng kalat natin, ay may magandang role na ginagawa in this time. And they are one of my favorite frontliners. Anyways, ganun nga, one of the nakakatuwang frontliner po yung mga nagbabasura, nangongolekta ng basura. But actually, ang gusto ko talaga i-present, bilang na-i-present nyo lahat ng klase ng frontliners na meron, those popular, those close to us, I want you all to know na tayong lahat din po ay frontliners because we are all the army of God. At lahat tayo ay humaharap sa pandemic, so lahat tayo sama-sama na lalaban as one. And I want to share with you guys, mula po nung lockdown, March 15, 2020, our church, the River of God, started to pray every single night, 8 p.m. po, para sa buong mundo. Magdadala tayo ng mga tao na magbibit-bit ng mabuting balita. And I believe that. And this is the best moment to remind us all na tayo lahat ay frontliner din. Army tayo ni God. And before we start, I want to pray with you. This is one of the prayer that we do every 8 p.m. Mahaba po yun. Pinili ko na lang yung frontliners. And so everyone who's listening and here, this is the best moment to be thankful and grateful na kahit ang tagal-tagal na ng pandemic, lahat po tayo ay buhay, nag-e-enjoy at nag-i-inspire ng mga tao. Okay, let's all put ourselves into the prayer, Lord. Abba Father, we pray for our doctors, nurses, medtech, radtech, and all the allied health workers who are at the forefront in the battle against the spread of the COVID-19 and the treatment of the infected individuals. Cover them with your precious blood and protect them and their families from the coronavirus infection. We commit to you those who have been found to be positive, and we pray for their supernatural healing and quick return to normal health. And we pray for the obedience and cooperation of the entire Filipino nation to the efforts of the national government to control the spread of the coronavirus infection in the Philippines and in the whole world. We pray for godly wisdoms and strategies for our national leaders to function beyond expectation so that they will be able to effectively address all the problems that we are facing. We pray for all the God's children to arise, that's us, to stand by our God-given authorities to fight against the virus. In Jesus' name we pray. Amen. I want to remind you all, guys, who's watching, ilang libo yan. Ito na yung chance na pwede huwag mo nang kumanta, but to give you the reminder na tayo yung mga anak ng Diyos and we have given the authority, diba, to trample on snakes and scorpions. Ibig sabihin, we are born to be victorious. Mga anak tayo ng Diyos. Ang pandemic man, worldwide man, mananalo pa rin tayo kasi nakasulat na yon. And for us to be prepared at maging makatulong sa mga frontliners para malesen yung trabaho nila, we are actually obliged to wear face mask, face shields, mga gloves, PPE suits, but most especially, guys, don't forget to wear the full armor of God. So please give me this opportunity to say this para sa inyo lahat. The full armor of God was given to us para sa battle na to because our battle is in spirit realm. Ang kalaban natin yung Diablo, yung gumawa ng pandemic, but not each of us. Hindi yung kaway natin, hindi yung kagalit natin, kundi yung mga nag-uudyok sa kanila. Ganun din yung pandemic. And the way to help the frontliners and the world na makasurvive is within ourselves. Magsimula sa puso natin. Dapat alam natin kung paano tayo lumaban. Diba? Una-una, don't forget to wear the full armor of God na ginawa by grace. Ibig sabihin, pag sinuot mo lang yung full armor of God ng buo, sigurado ka ng victorious. Masaktan ka man sa laban, madumihan ka, masugatan ka, winner ka pa rin. Kasi that's the promise. Yan ang identity natin eh. Ano ba yung armor of God? Unang-una,
the belt of truth. Ang sinasabi sa belt of truth, diba, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Huwag natin kakalimutan yun. Kaya huwag tayong malilito pag dinidisip na tayo ng kalaban. Like this pandemic, ito ang pinakamalaking deception ng kalaban. And number 2, the breastplate of righteousness. Diba? Yung breastplate na yan, yung mga kawal dati, nilalagay yan sa dibdib. Ito yung korteng parang midriff na bakal. Yan yung breastplate ng righteousness. Pinasosot niya na sa atin ni Lord to protect our heart. Because our heart is very mahina, madali tayong madeceive. Yan ang target ng kalaban, one of the target. Kaya dapat alam natin na protektahan ng puso by what? Doing good according to God's will. Hindi sa will mo, sa gusto ng tao, sa gusto ng mundo, sa gusto ng idol mo, pero yung gusto ni Lord according sa will niya. Number 4, the shield of faith. Pag ang mga kawal noong unang panahon lalaban sa gera, may shield. Ang shield naman natin bilang mga anak ng Diyos ay faith. Kung gaano kalalim ang faith mo kay Lord, ganun kalaki ang mangyayari sa shield mo. So kung ang faith mo maliit, anong isasalag mo? Noong unang panahon, ang mga shield po ay merong inner, may gitna, may palaman. Meron niyang leather na may tubig. Kasi ang panglaban dati ng kalaban, yung mga panang may apoy. Ganyan ang kalaban natin ngayon. Parang pandemic, para tayong sinusunog ng buhay. Pero yung faith mo, magiging, fireproof. Dahil kay Lord. Kaya dapat laliman ng faith. Para yung shield mo, mas malaki. Kapag mas malaki pa yung shield mo, you know what you can do? Pwede mo pang i-shield yung katabi mo na nakalimutan magdala ng shield. Yung faith mo, na bit-bit mo, pwede mong i-share sa iba na nakakalimutan nila yung faith. And number 5, the helmet of salvation. Ang number 1 target ng enemy aside from the heart is our head. Diyan niya tayo tinatalo na pandemic ngayon, wala ka ng trabaho, wala ka ng sasaingin, wala ka ng pera, mahirap ang buhay. Anong isasalag mo? Ang promise ni Lord, anong promise niya? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and give you a hope and a future. Dadaanan lang natin yung paghihirap kasi may matututunan tayo. Pero hindi tayo matatalo. Kasi nakasulat na tayo ay victorious. Kailangan nating lakaran ng tama. Kung ano man yung nilalakaran natin ngayon. Kasi may tinuturo si Lord. Kaya yung pandemic hindi pa natatapos, not because hindi siya matatapos. May tinuturo lang si Lord para maging aware tayong lahat. And I know that is happening right now. Kaya nga na-recognize natin yung mga frontliners natin, di ba? Kasi nakikita natin yung halaga ng mga taong pinadala ni Lord para protektahan tayo. And number 6 is the sword of spirit. Sa labanan, ang ginagamit na pang-defense ay sword. In spiritual speaking, we have actually the sword of spirit. Two-edged pa yan. Ibig sabihin yung edge na kares na matulis. Ano ba yung word of spirit natin? Yung word of God. Na kahit ano sabihin ng kalaban, pag sinabi ng kalaban, mahina ka. Tirahin mo pabalik. Hindi, malakas ako. Tandaan mo yung pinrami si Lord sa Bible. Lahat ng panglaban natin na nakasulat na, kailangan na natin magbasa para ma-remind tayo. Kasi nga, pag di tayo nagbabasa o nakikipag-usap kay Lord, makakalimutan natin. And naniniwala ko na sa lahat ng pinasend natin na frontliner, isa tayo doon. Huwag natin kakalimutan na mayroon tayong malaking role na gagampanan dito sa mundo para pagdating ni Jesus, ready na tayo. And ang pang-pito ko ay ang prayer. Prayer, let's pray for each other po. Kailangan natin ang lakas ng bawat isa sa pandemic na to. Hindi lang yung frontliner, pati yung mga leaders natin. Lahat tayo dito. And I know Bigo is giving us this big impact. Imagine, hindi lang tayo kumakanta ngayon. Inaalala pa natin at nire-remind tayong lahat sa kagandahan ng binigay ni God. So ang pandemic, dadaan lang yan. Sinabi naman di ba ni Jesus sa Matthew 24. Sabi niya, yung ganito daw, yung mga rumors of war, yung pandemya, yung mga malalang sakit. Talaga namang mangyayari yan eh. Kasi ang tawag dito, birth pain. Ano yung birth pain? Yung mga nanganganak, nagle-labor yan. Hindi sila manganganak ng hindi nagle-labor. Ito yung labor natin. Yung panganganak is yung second coming. Ibig sabihin, tayong lahat, kailangan natin itong daanan. Pero hindi ibig sabihin darating na si God. Ibig sabihin, mag-ready na tayo. Malapit na siyang dumating. Kailan siya darating? Pag nag-spread na natin yung good news. Kagaya nito, tinake ko na yung opportunity na to para naman magawa ko yung role ko bilang anak niya. To spread the good news na meron tao, may God tayo, brother, na namatay for us. Diba? We are bought sa napakamahal na presyo. Dugo ni Jesus.
ng kalaban. Kaya tayo nag-enjoy ngayon. Kailangan lang natin magpakatatag. Kaya yung pagsaludo natin sa lahat ng mga frontliners, don't forget ourselves, yung sarili natin. Frontliner tayong lahat. Lahat tayo may role. Kailangan lang natin ipagpatuloy kung ano yung tinuturo ni God. Diba? Lahat, the full armor of God. Isuot natin, walang labis, walang kulang. Para sa laban natin, victorious tayo. Amen! Amen! O diba, natapos ko siya. So, pwede na akong kumanta. Hallelujah! Sana po meron kayo natutunan, kahit pa paano. Ngayon naman po, hindi man ako singer, but I wanna dedicate this song sa inyong lahat and to our Creator. Sana ma-enjoy niyo po. Thank you all. Congratulations, RTS family. Grabe ka, founder. Ang galing-galing mo. Congrats sa inyong lahat. Nakita niyo, dinumihan ko pa yung mukha ko para lang effective. Anyway, I love you all. Ang laki-laki ng impact na binigay niyo sa buhay ko dito sa Bigo. Kaya maraming salamat po. I have said our victorious. You call me out upon the water, better know where feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean deep. My faith will stand, yes, let's stand. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Thank you all. Love, love. Your grace is found in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Oh, yeah, we are victorious. Go, frontliners! Thank you all. Thank you so much for the love, for the respect, for everything. Wala na akong oras. I wanna thank you all sa pag-stay. Kanina pa tayo lahat. Grabe, no? Yung mga live house natin dati, may mga iba nakakatulog. But this time, nasubaybayan ko po lahat pa-participate. Kasi ang ganda-ganda nung nilatag ng lahat ng participants natin. Pati kay Shanita, ang ganda-ganda ng ginawa mo. Sa inyong lahat, ang daming sundalo, di ba? Kasi totoo naman, sundalo tayo eh. And I wanna thank everyone who's still here and staying. And kung sino pa pong mga nanditong nanonood at nakikinig, sana po na-bless kayo. Araw-araw man tayo kumakanta, kaya kinuha ko ni opportunity na to para ma-remind lang tayo, diba? Hindi lang natin aalalahanin yung mga tao dito sa mundo na tumutulong sa atin. Alalahanin din natin yung Creator natin. He created everything. Kaya kaya niyang tanggalin kung ano man yung pinagdadaanan nating mahirap as long as we learn our lesson. Diba? Our teachers are sometimes quiet when we are under exam. And this is one of the tests na pagdadaanan natin. Kailangan natin maging matatag and huwag natin palagpasin at sayangin ng pandemic. Huwag natin hayaang matapos yung pandemic na wala tayong natutunan. Dapat marami. I-share natin yun sa lahat ng
tao. Gusto niyo dumating na si Jesus para tapos na, para na tayo sa heaven na. Ako gusto ko. Ang sabi niya, darating na siya pag na-preach na yung gospel niya sa buong mundo. Kaya dapat gawin natin yung part natin in our own little way. Nobody's perfect. I'm not perfect. Hindi ako perfectong tao. Marami akong flaws. But that is the reason why I need my Savior, Lord Jesus. He is my doctor, my Savior. I needed badly a Savior because I am a sinner. We are all a sinner. We just have to admit it and be humble. To kneel down to Him para matapos na lahat ng paghihirap and we all enjoy heaven with Him. To worship Him, the reason why we are actually in this world is not just to enjoy the material things, but to worship and honor Him. Dito sa lupa, practice na natin na i-worship siya. Kasi sa heaven, ang gagawin natin doon maghapon magdamag, ay i-worship lang siya. So if you don't want to worship Him here on earth, how can you worship Him doon? So I'm telling you, I'm not perfect. We are not perfect. Nobody is. Only God. But we all have the chance to be better children of God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Nag-enjoy ako sa inyong lahat. Thank you, nag-stay kayo nakinig. Sa mga nag-comment, thank you. I love you all. Next na po ang nagbabalik na si Maisie. Hindi niya tayo natiis. Bumalik siya. Thank you so much po. Party, party. Woo! I love you all. God bless you. Hallelujah. Love, love, love. Yeah, Heidi. Si Heidi ay teacher is nice ko. Thank you all. Thank you, frontliners. Thank you. Let's all wear the full armor of God and build up our personal relationship with Him. Kung gaano nyo kamahal ang karelasyon nyo ngayon, right now, gaano nyo sila nami-miss, gustong kausap, ganun din yung gawin natin kay God. Kung kausap nyo yung mga jowa nyo, yung mga loved ones nyo, mayat-maya, kausapin din natin siya mayat-maya because He is above everything. The only way to survive pandemic is to draw ourselves near to God. Thank you all sa pakikinig. Thank you, pinagbigyan niyo ako. Yes, amen. Woo! 33 seconds. Thank you, Dance Pro family, Resilient Tribe family, Rising Talents Agency. Sa mga bago sa RTF, congratulations. Welcome to the family. Sa mga ibang dyan na hindi naman namin kapamilya pero minamahal kami na parang kapamilya, thank you po. Happy night ulit. Blessed night sa inyong lahat. Favored night, open heaven sa panyo all. Be blessed every day. Thank you. I love you. See you.